umaga sa inyong lahat. This is Tina Tipster reporting for Lancaster Daily Journal. Ang kasaysayan ng ating bayan, higit sa anuman ay kasaysayan ng sambayan ng Pilipino at ng kanilang magigiting na pakikibaka laban sa dayuhan at lokal na mapagsamantala at mapakapil. At isa na nga rito si Dr. Jose Rizal, a genius, a physician, a novelist, a poet, a hero. Isang martir na namatay para sa bayan. All lies in one person. Pero ano nga ba ang kahalagahan ni Rizal sa modern era? Join me as we discover Rizal in the modern era. May mga tao, bagay at mangyayari sa nakaraan na pilit nang kinakalimutan, pero sadyang nagmarka na sa kasalukuyan. Dahil ang lahat ng ito may masama at magandang kinahinatnan na maaaring naiwan na sa nakaraan o nagpapatuloy pa rin at nagpapatibay ng kasalukuyan. Hoy, Jenna! Tanghali na! Gumising ka na nga! Lulubog na lang yata ulit ang araw, nakahiga ka pa rin! Naturingan pa naman kayong kabataan ng pag-asa ng bayan! Pero di naman yung itsura mo dito ng kwarto! Hindi ko na maitsurahan! Tama, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero mangyayari lamang ito kung patuloy silang mamumulaklak bilang mga kabataan, marunong magsikap at tumayo sa sarili ng paa para sa kanilang kinabukasan. Oh, saan ka pupunta? Sa labas, matutulog ulit. Tutulog ang joke lang! Aray ko ha! Oh, kuya! Bisita ka pala, di mo lang pinigilang magbigay ito si mama. Kaya pag yan, ang third person. Itong batang ito, mabuti pa ikaw'y maligo. Natin pag-grocery mo ako. Sige, maligo ka na. Dami kong alam. Oh, Jenna! Bakit ang tagal mo magbihis? Grocery lang naman ang pupuntahan mo. Kasi nga, ma. Wala na akong masuot. Puro lumanda. Ito nga, naulit ko na kaya to. Tapos, mga alahas, di ako makabili. Nandili, tuloy ako sa iba. Jenna, anak. Hindi magagarang damit at mga alahas ang magpapatibay sa pagkatao mo. Hindi dahil wala ka ng mga ito, ay ikakahiya mo ng iyong sarili. Tandaan mo, walang taong mamaliitin kung hindi ka magpapaapi. Ang kaalaman ang dapat mong pinagyayaman, at iyon ang itanim mo sa iyong isipan, punta dyan sa puso mo. Tama ni mama. Sige na nga, magro-grocery na ako. Alis na ako. Ayos na ito damit. Natatandaan ko pa ang sinabi sa akin ng kapatid kong si Trinidad. While still young, we should strive to read and learn instead of roaming around looking for beautiful dresses and expensive jewelries because these things are all temporary. Katulad ng mga kababaihan ng Germany, they were so serious, diligent, educated, and friendly, and were not particular about beautiful dresses and expensive jewelries. Alis na ako! Ay, naku, punong-puno talaga ng pangaral ni Rizal ng bahay namin. Kahit ang gulo-gulo ng pamilya namin. Ba naman? Oh my God! Look what you've done! You ruined my day! Hindi mo pa ako nakikita? I'm sorry, hindi ko ka napalitan yun. Nagkano ka pa dito? Isa ka pang empleyado? Hindi ko naghahanap lang kung saan ako nagkata. Ay, sorry miss. Wala ditong bakante. Pwede bang umalis ka na? At ako'y nagdudumalik. Ito ang nais kong linawin sa sinulat kong essay tungkol sa The Indolence of the Filipinos. Were reported to work at noon and left early, all the while doing nothing in the line with their duties. At mukhang nangyayari pa rin ngayon, pero mabuti na lamang at unti-unting nagbabago ang mga katamaran ng mga Pilipino dahil sa init ng panahon. Iba namang klaseng boss yun, kapatara. Parang walang pinag-aralan, hindi na lang maalis.
Pagod? Matapos kong iwan ang lahat para sa'yo. Ibigay ang lahat sa'yo tapos sasabihin mo ngayon pagod ka na? Minahal mo ba talaga ako? Kaya naman talaga kita. Kaya lang, Jana. Pagod na ako sa mga relasyon. Huwag mo akong iwan, Justin. Ikaw na lang ang meron ako. Isa sa mga sinulat ko sa letters to the young women of Malolos ay may kinalaman sa pagmamahal. Hindi dapat umiikot ang mundo natin sa isang tao lamang dahil mahal natin ito. It seems an established fact that when a young student falls in love, she throws everything to the dogs. Knowledge, honor, and money. As if her love could not do anything but shows misfortune. Dapat marunong tayo magtira ng pagmamahal at respeto at sa sarili natin dahil higit kanino man, tayo mismo nangangailangan ito. Justin, huwag mo akong iwan. Oo, Ate Jana. Ano nangyari sa'yo? Ma, dito na ako. Si Kuya Justin, ako na po si Ate Jana sa labas umiiyak. Ba't umiiyak din si Ate Jana? Iniwan na ako ni Francis. O ano, masaya ka na? Dahil sa mga sinabi mo? Tama na yan, Jam. Walang kasalanan ang kapatid mo. Sinabi ko lang kung ano yung totoo. Hindi ko naman alam na itinatago mo pala kay Francis kung anong katatayuan natin sa buhay. Minsan na nga lang ako magkaboyfriend ng mayaman. Pagkakataon ko na umanga sa kahirapan. Pero anong ginawa mo? Sinira mo? Ate, sige na, Jenna. Ayusin mo na lang yung mga pinamili mo at ako nang kakausap sa atin. Jam, hindi mo dapat sisihin ang kapatid mo. Pero ma, sinira niya ang relasyon namin ni Francis. Hindi totoo yan, anak. Yan si Francis ang may kasalanan. Dahil kung mahal ka talaga niya, kahit nalaman pa niya ang totoo, hindi ka na iiwalayan. Ma, mali po ba yung ginawa ko? Mali po ba minahal ko siya? Sa totoo lang, anak, nasaktan kami ng itihiya mong buhay na meron ka. Pero sa isang banda, hindi ka naman namin masisisi dahil nagmahal ka lang at gusto mo umunlad ang buhay mo. Pero anak, hindi sukatan ang yaman sa pagmamahal at sa pagpili ng taong mamahalin mo. Sapat na yung mamahalin ka niya, kaya ka niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon at mamahalin ka ng buong puso. Naalala ko pa yung sinulat ko para sa mga kabataan ng Malolos. Kasama sa mga itinala ko dito ang pagpili ng mga nararapat na mapangasawa ng isang lalaki. Unmarried women should not be easily taken by appearances and looks as well because this can be very deceiving. Instead, they should be head of men's goodness, of character, of good ideas. All those happenings na nakita nyo ay nagpapakita ng kalagahan ni Rizal sa panahon ngayon. At lahat ng yan ay nasaksihan natin sa loob at labas ng bahay na ito. It may not be actually about him, but his works and writings made the modern era more reasonable to live in. At kung akala nyo ay dyan nagtatapos ang ating episode, nagkakamali kayo. Ngayon naman ay aalamin natin kung kilala pa ba ng karamihan si Jose Rizal. Halina at samahan nyo ko. Kuya, pwede ka pong interviewin? Pwede naman. Ay, masulo. Kilala niyo po si Dr. Jose Rizal? Oo, naman. Sino po si Dr. Jose Rizal? National hero yun. Okay. Ano pong pangalan ni Dr. Buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Hirap ng tanong mo. Jose Rizal. Jose Protasio Rizal. Oh, okay. Protasio Alonso. Rizal.
Kailan po namatay si Dr. Jose Rizal? December 30, 1986. 1896. Ano? Bakit po siya namatay? Ano eh? Binaril nga pala yun. No? Bakit nga po siya binaril? Ano eh? Tawag doon? Hirap pa lang no? Kawal ng gobyerno. Yun, ano? Anti-government yun eh. Sino po ba ang naghahawak ng government ng mga panahon? Ay, sina ano? Sino ba? Espanyol yun eh. Yan. May matinong din tayong na-interview. Pare!